Sa gitna ng kadiliman, nakatago ang mga kwentong hindi pa naririnig ng karamihan. Kumusta mga kapamilya? Welcome sa Lagim Central, ang tahanan ng mga pinakanakakatakot na kwentong Pilipino. Ako ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng kababalaghan, multo at mga hindi maipaliwanag na pangyayari dito sa ating bansa. Dito sa Laging Central, makakakita kayo ng mga kwentong galing sa aming mga ninuno, mga urban legends at mga bagong horror stories na siguradong magpapangilabot sa inyo. Kaya mag-subscribe na at samahan ninyo ako sa bawat linggo para sa mga bagong kwentong Lagim. Sa likod ng bawat anino, may mga kwentong pilit nating ibinabaon sa limot. Pero hindi ngayong gabi, sapagkat ngayong gabi ang dilim mismo ang magsasalita at ako ang iyong magiging gabay sa pagtahak natin sa kailaliman nito. Maligayang pagdating sa Lagim Central, ang lugar kung saan ang mga pinakatatago nating takot ay hindi lang nananatili sa isipan. Dito, binibigyan natin sila ng boses. Kaya sige na, umupo ka, patayin mo ang ilaw at pakinggan mo ang mga bulong sa paligid. Hayaan mo lang na lamunin ka ng katahimikan at syempre ng kadiliman. Handa ka na ba? At isang paalala lang, ano man ang mangyari, ano man ang maramdaman mo, wag na wag kang lilingon. Dahil sa puntong ito, baka hindi ka na talaga nag-iisa. Simulan na natin ang ating paglalakbay, ating himay-himayin ang anatomya ng lagim. Susuriin natin ang bawat detalye ng isang nilalang na isinumpa mismo ng gabi. Alam mo, hindi to isang ordinaryong halimaw. Ang manananggal para siyang isang bangungot na nagkatawang tao at lumilipad. Kung isipin mo, sa umaga, isa lang siyang karaniwang tao. Tulad mo, tulad ko. Pero kapag dumating ng takip silim, doon na nagsisimula ang karumal-dumal niyang pagbabago. Subukan mong isipin, ang katahimikan ng gabi, biglang sinisira ng isang tunog, ang tunog ng paghiwalay ng laman at buto. Mula sa kanyang likuran, unti-unting lumalabas ang mga dambuhalang pakpak na parang sa isang dambuhalang paniki. At sa kanyang paglipad, iisa lang ang pakay niya, ang buhay na nasa loob ng sinapupunan ng isang ina na dahan-dahan niyang sinisipsip gamit ang mahaba at tila malaahas niyang dila. Pero paano nga ba? Paano nagiging ganitong klaseng nilalang ang isang ordinaryong tao? Well, ang sagot dyan, baka mas nakapangingilabot pa sa inaakala mo. Hindi ito sakit ha, hindi rin ito basta-basta nakukuha. Ito ay isang sumpa na ipinapasa mula sa isa papunta sa susunod. At ang ginagamit para ipasa ang sumpa, isang bagay na hindi mo aakalain. Isang maliit, mukhang walang kalaban-laban, na itim na sisiw. Oo, isang sisiw. Ito ang nagtataglay ng buong kapangyarihan at ng sumpa ng isang manananggal. Ganito kasi yan, bago tuluyang mamatay ang isang manananggal, kailangan niyang isalin ang kanyang sumpa. Hahanap siya ng tagapagmana at sa isang madilim na ritual, ipapalulunon niya ang itim na sisiw. Ang sisiw na yon, maninirahan sa loob ng tiyan ng bagong manananggal. At habang ito'y nabubuhay doon, mananatili ang kanyang uhaw sa dugo. Isang walang katapusang pagkauhaw. Pero heto ang magandang balita. Kahit ang pinakakakakilala-kilabot na nilalang ng dilim ay mayroon ding kahinaan. Mayroon siwang kumbaga sa kanyang madilim na baluti. At doon tayo papasok. Tandaan mo to, bawat halimaw may kinatatakutan. At ang pag-alam sa takot na yun mismo ang tanging sandatan natin laban sa kanila. At ano-ano ang mga ito? Mga simpleng bagay lang pala na baka makita mo lang sa kusina. Pero sa kanila, lason to. Halimbawa, asin na parang asidong sumusunog sa balat nila. Bawang na ang amoy pa lang ay nagtataboy na sa kanila. At ang buntot pagi na kapag ipinanghampas mo, nagiiwan ng sugat na hindi na kailanman maghihilom. Pero sa lahat ng yan, ang pinakamalaki nilang kahinaan ay ang sarili nilang katawan. Yung kalahating iniiwan nila sa lupa, 'di ba? Yun,
Walang kalaban-laban, nakatiwangwang lang, naghihintay. At iyon mismo ang susi sa kanilang pagkalipol. At para patunayan yan, may ikukwento ako sa'yo. Isang alamat mula sa isang malayong probinsya. Isang kwento na nagsisilbing babala, na ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Sabi nila, sa isang liblib na baryo raw sa Antique, may isang mag-asawa. Maganda raw talaga yung babae, pambihira. Pero may isang bagay na kakaiba sa kanya. Hindi siya kailanman dumadalo sa mga lamay. So, isang gabi, hindi na natiis ng lalaki yung pagdududa niya. Alam mo yun, yung kutob? Kaya habang mahimbing na ang tulog ng lahat, lihim niyang sinundan ng asawa niya papunta sa madilim nilang likod bahay. At doon niya nasaksihan ang isang bagay na hindi dapat makita ng kahit sinong mortal. Nakita niyang nagpapahid ng langis ang kanyang asawa, bumigas ng mga salitang hindi niya maintindihan, at sa isang iglap, nahati ang katawan nito sa may baywang. Yung itaas na bahagi biglang nagkaroon ng malalaking pakpak at lumipad patungo sa kabilugan ng buwan. Sa sobrang takot na may halong galit, biglang naalala ng lalaki yung mga kwento ng mga matatanda. Kaya dali-dali siyang kumuha ng isang buong sakong asin at ibinuhos niya lahat yun sa naiwang kalahati ng katawan ng asawa niya na nananatiling nakatayo doon sa gitna ng dilim. Bago sumikat ang araw, bumalik ang halimaw, pero huli na ang lahat. Hindi na ito makadikit pabalik sa sarili niyang katawan. Ang asin, para itong asido na unti-unting tumutunaw sa kanya. Sabi nila, napuno raw ng kanyang mga hiyaw ng sakit ang buong paligid hanggang sa tamaan siya ng unang sikat ng araw. At doon, naging abo na lang siya na tinangay ng hangin. At dyan muna nagtatapos ang kwentong iyon. Pero bago ka bumalik sa liwanag, gusto kong tandaan mo ang isang bagay na itinuro sa atin ng gabing ito. Ang lagim, kailanman ay hindi natutulog. Nandyan lang yan, palaging naghihintay. Kaya sige lang, patayin mo ang ilaw, pero siguraduhin mong mananatili kang gising dahil hindi mo alam kung ano ang nagmamasid mula sa mga anino. Mag-iingat ka. Mula dito sa Lagim Central, hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.